Hinamak na manugang. Kabanata 841 ang Wanhao Company at ang Haicheng Group Company ang kanyang trump card. Ngayon, maaari niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng dalawang kumpanyang ito at lumikha ng isang malaking korporasyon, saka lang siya magkakaroon ng lakas para labanan si Dixon Yulong. Nang gabing iyon, sumugod sina Wang Lizu at Renan sa Yan Capital at nagsimulang makipag-usap kay Alex Dixon tungkol sa pagtatayo ng bagong korporasyon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Alex Dixon kay Hanyon at ginamit ang pangalan ng mamumuhunan sa ibang bansa upang mamuhunan ng 10-10 bilyon sa kumpanya. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din siya sa Angshan Clan at Nanguang Chamber of Commerce. Kinaumagahan, tinakpan ng news media ng Yan Capital ang langit at tinakpan ng lupa, na nag-uulat ng dalawang heavyweights. Tuldok. Ang pamilya Dixon, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, ay nagsagawa ng isang press conference para sa mga mamahayag sa ibang bansa. Inanunsyo nila na ang panganay na anak ng Dixon clan na si Dixon Yulong, ay papasok sa pamamahala ng kumpanya, at mamamahala sa pamamahala ng si Dixon kasama ang patriarch ng Dixon ay magkakaroon din siya ng 25% ng mga nagkokontrol na bahagi. Ang Wanhao Company at Haicheng Group Company ay nagdaos ng isang press conference, ang parehong partido, ang presidente, ay napag-usapan at nagpasya na sumanib sa isang bagong grupo ng kumpanya para sa mas mahusay na pag-unlad sa hinaharap. Ang pangunahing kumpanya ay nasa Yan Capital, at ang pangalan ng bagong ang grupong kumpanya ay ang Wanhai Group. Dalawang heavyweight na piraso ng balita ang bumagsak, hindi lamang nagkagulo ang mundo ng negosyo sa Yan Capital, ngunit nagdulot din ito ng kaguluhan sa lahat ng malalaki at maliliit na kumpanya sa bansa. Ang paghahati lamang ng kapangyarihan sa loob ng mga Dixon ay maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng isang maliit at katamtamang laki ng kumpanya. Gayunpaman, ang pagkakatatag ng Wanhai Corporation ay parang paghagis ng isang mabigat na bomba sa isang tahimik na lawa. Ang Wanhao at Haicheng ay dalawang malalaking korporasyon na may bilyon-bilyong asset. Ang dalawang malalaking korporasyon ay nagsanib at nagtatag ng bagong kumpanya, at nakatanggap pa sila ng misteryosong puhunan na 10-10 bilyon mula sa ibayong dagat. Sinasabing ang malaking investment na ito ay nagmula sa Han family sa ibayong dagat. Pamilya Han, nagdulot pa ito ng sensasyon sa loob ng bansa. Iyon ay isang namamanang pamilya ng mga sundalong militar, at kinokontrol nila ang mga namumuno sa mga tungkulin ng mga dayuhang hukbo, hanggat nagbigay sila ng utos, magagawa nilang pakilyusan ang libu-libong tropa. Gayunpaman, sa nakaraan, ang pamilya Han ay umunlad lamang sa mundo ng militar at hindi kailanman tumuntong sa bilog ng negosyo. Ngayon, nag-invest talaga sila sa Wanhai Group sa unang pagkakataon. Bukod dito, nag-invest sila ng 10-10 bilyong yuan ng sabay-sabay, nakakagulat lang. Kasabay nito, agad ding inihayag ng Angshan Clan ng Mian Realm na mamumuhunan sila ng 10 bilyong yuan sa Wanhai Group, at handa silang tulungan ang Wanhai Group na buksan ang merkado sa ibang bansa. Boom, isa pang mabigat na bomba ang sumabog, na yumanig sa bilog ng negosyo ng Yan Capital. Sa kasalukuyan, ang Angshan Clan ang naging pinakamalakas na pamilya sa Mian Realm. Ang lakas nila sa pakikipaglaban at negosyo ay dumurog sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya, at hindi sila matatalo. Gayunpaman, ang napakalaking pamilyang militar ay inabandona ang rehiyon ng Timog Silangang Asya at pumunta sa Yan Capital upang mamuhunan sa isang bagong tatag na tinatawag na Myriad Sea. Ibinigay pa nga nila ang merkado sa ibang bansa sa rehiyon ng Southeast Asia at ipinasa ito sa Wanhao. Nakakagulat lang ito. Ito ay katulad ng pagbibigay ng sarili niyang negosyo kay Wanhai. Bilang karagdagan, ang Nanguang Chamber of Commerce, Qin Family, at Wang Family sa bansa ay mayroon ding Nanguang Chamber of Commerce, Qin Family, at Wang Family. Ang malalaki at maliliit na kumpanya sa katimugang teritoryo ng Yan Xia ay nagpahayag din ng kanilang pagpayag na magtatag ng pakikipagtulungan sa Wanhai. Sa ilang sandali, nagkagulo ang buong bansa. Nagsimulang hulaan ng karamihan, sinong misteryosong big boss ang nasa likod ng bagong tatag na grupong Wanhai. Ang gayong malakas na puwersa ay maaaring mag-utos sa Han family at Angshan Clan na sumali sa alyansa. Ang kapangyarihan nito ay masasabing kayang takpan ng langit gamit ang isang kamay. Marahil kahit na ang pamilya Dixon sa Yan Capital sa nakaraan ay hindi maaaring maging kasing lakas ng misteryosong amo ng Wanhai. Ang pamilya Dixon ay kinuha ng ibang tao,
Naupo si Helena sa sala, galit at galit. Ibig sabihin, hindi ba ibig sabihin ni Alex Dixon ay hindi makakakuha ng kahit isang sentimo? Nakasimangot din si Jane Lewis. Ang kanyang asawa ay orihinal na isa sa mga borderline na tao sa Dixon clan. Ngayon, mas nahirapan siyang makihalubilo. Higit pa rito, alam lamang niyang matapos basahin ang balita na ang patriarch ng mga Dixon ay si Dixon Shanghlan. Hindi ba ibig sabihin noon ay asawa na niya? Hobby, isa kang nagpadala ng inapo ng Dixon clan? Hindi maiwasang magtanong ni Jane Lewis, na puno ng pagtataka ang mga mata niya. Si Little Tita ba talaga ang patriarch ng mga Dixon? Tama, ngumiti ng mapait si Alex Dixon. Gayunpaman, pinalayas ako ng pamilya. Ilang taon na akong umalis sa pamilya. Sa kasalukuyan, wala akong karapatang magmana, at hindi ako makakuha ng isang sentimo. Useless thing, with your identity, bakit hindi mo sinabi kanina? Sa sobrang galit ni Helena ay tumalon siya. Kung sinabi mo kanina, agad kong dinala ang mga tauhan ko sa Dixon family para magkagulo. Papayagan kitang bumalik sa pamilya at kunin ang mga ari-arian ng pamilya mo. Kahit anong mangyari, 10-10 ang makukuha mo, ng milyon-milyon. Sa sobrang galit niya ay malapit nang sumabog ang kanyang baga. Hindi naging madali para sa kanya na malaman na napakarangal ng bloodline ng kanyang manugang. Kung tutuusin, siya ang natiwalag sa pamilya, at kahit isang sentimo ay wala itong makukuha sa kanya. Nagalit at nagsisisi si Helena. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Iyon ay ang Dixon family. Kung si Alex Dixon ang lehitimong tagapagmana ng Dixon clan, kaya niyang magmana ng daan-daang bilyong ari-arian nang nakapikit ang mga mata kung hindi siya itinaboy sa pamilya. Ngunit ngayon, ang lahat ay nawala sa alisan ng tubig. Galit na galit si Helena, nang isipin niya kung paano niya nahawakan ang 100 bilyong halaga ng mga ari-arian, talagang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Agad siyang napaupo sa sofa at napaiyak. Labis ding nagulat si Jane Lewis. Hindi niya pinansin si Helena dahil galit pa rin siya sa paggamit ng droga. Nag-isip siya at nag-aalalang lumingon kay Alex Dixon at sinabing, maaapektuhan ka ba ng paghahati ng kapangyarihan sa loob ng Dixon clan? Pinalayas na ako sa Dixon family. Ano kayang epekto? Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Mabuti naman, nagulat si Jane Lewis at napayuko siya para mag-isip sandali. Nakahinga siya ng maluwag at inilagay ang kamay sa likod ng kamay ni Alex Dixon. About the Dixon family, we don't need to think too much about it, you don't need to involve also. Hindi biro ang internal strife sa pamilya, baka malagay pa sa panganib ang buhay mo. Ayoko, kahit isang sentimo simula sa pamilyang Dixon as long as for money. Hindi kami nagkukulang sa pera ngayon, kahit hindi ka nagtatrabaho kayang palakihin ka din. Alam na alam niya sa kanyang puso, ang pakikibaka para sa kapangyarihan sa gitna ng malalaking pamilya. Paano ito naging napakadali? Ito ay madalas na sinamahan ng buhay at kamatayan. Binaligtad na ni Dixon Rong ang mundo at halos kitilin siya at ang buhay ng kanyang anak. Ngayon, sa panloob na alitan ng pamilya Dixon, tiyak na magkakaroon ng dugo at laman na lumilipad kung saan-saan. Ayaw niyang ipagsapalaran ng asawa ang kanyang buhay para ipaglaban ang mga walang kwentang ari-arian na iyon. Nahawakan si Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis sa kanyang mga bisig. Wife, don't worry. Kahit anong mangyari sa future, siguradong poprotektahan kita. Kahit wala ang Dixon family, may paraan ka pa rin. Ang kanyang One High Group ay hindi mas mahina kaysa sa Dixon family. Ito ay alam na ito ay itinatag, at kailangan pa ng ilang oras upang umunlad. Hindi binalak ni Alex Dixon na sabihin kay Jane Lewis ang tungkol sa One High Group pansamantala. Dahil sa kasalukuyang kaguluhan sa bilog ng negosyo, ang mga puwersang gustong manakit sa kanya at sa kanyang pamilya ay nakatingin pa rin sa kanya mula sa dilim. Ang One High Group ang kanyang backup. Maliban sa kanilang pangunahing miyembro, walang sino man sa labas ng mundo ang nakakaalam na siya ang boss ng One High Group. Kung alam ni Dixon Yulong ang background ng One High Group, tiyak na haharapin niya ang mga ito. Ngayon na ang Little Tita at Dixon Yulong ay nasa grupo ni Dixon, tiyak na magsisimula sila ng isang matinding panloob na pakikibaka para sa kapangyarihan. Si Dixon Yulong ay walang oras para pakialaman siya, na magbibigay daan sa One High Group na mabilis na umunlad. Ang kanyang One High Group ay maaaring tumulong kay Little Tita ng palihim. Umupo si Helena sa sofa, umiiyak at napapaungol. Akala ko kikita ako ng malaki, pero hindi ko akalain na itataboy ka ng Dixon family, ni kahit isang sentimo ng mga ari-arian mo.
Wala kang mapapala. Anong silbi kung yayain kitang sumama? Malungkot na sabi ni Jane Lewis, Nay, ngayong may bahay na tayo at makakain, kahit pinalaya si Alex ng Dixon family, hindi kanya hiniling na magsuot ng mas kaunting damit, di ba? Kung ikaw pa rin, hindi ako kontento dito. Maaari kang bumalik sa Jinling kasama si Alex at ako ay mananatili sa Yan Capital. Kabanata 842. Sandaling nagulat si Albert Lewis na nakatayo sa tabi nila. Agad siyang umiling ng mariin, huwag mo akong hilahin, kung gustong bumalik ng nanay mo, bumalik ka mag-isa, sa Yan Capital ako titira. Nakatira siya sa isang malaking villa sa Yan Capital at pamilyar sa antigong bilog sa Yan Capital, magaling siya at nakagawa pa siya ng ilang antigong deal, paano siya makakabalik kay Jinling? Tsaka hindi na siya naging masunurin ngayon kay Helena, ayaw niyang sundan siya pabalik kay Jinling. Kahit hindi mo ako tutulungan, nakita ni Helena ang kanyang asawa na nakatayo sa gilid ng kanyang anak na babae at manugang, lalo siyang nagalit at napaiyak pa siya. Hobby, balik na tayo sa kwarto, hindi pinansin ni Jane Lewis si Helena at hinayla niya si Alex Dixon pabalik sa kwarto na nahihiya ang mukha, hinawakan mo ang tiyan ko, mukhang lumaki na naman ang anak natin. Sa isang kisap mata, hinagis ng isang tao sa sala si Helena, sa sobrang galit niya ay patuloy niyang hinampes ang sofa. Ang balita ng pagkakatatag ng One High Corporation ay nalampasan na ang balita ng paghahati ng kapangyarihan sa Dixon clan sa loob lamang ng ilang araw, maraming mga boss sa Yan Capital ang desperadong nagsisikap na alamin kung sino ang bagong boss ng misteryosong One High Corporation na ito. Sinasabing ang bagong amo na ito ay may makapangyarihang background at makapangyarihang pamilya. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na relasyon sa parehong domestic at sa ibang bansa. Ang ilang mga tao ay hinulaang yun, ang One High Corporation na ito ay malapit ng malaman ng apat na malalaking pamilya sa Yan Capital. Sa sandaling ito, ang One High Corporation ay naglabas ng isa pang heavyweight na piraso ng balita, na nagpapakita na handa silang mamuhunan sa industriya ng konstruksyon, ang mga kumpanya ng konstruksyon ay labis na nasasabik at pinisil ang kanilang mga ulo upang makapasok. Ngunit hindi nagtagal, isa na namang balita ang lumabas, dahilan para mawala ng pag-asa ang mga construction company na ito. Agad na inilabas ng One High Group ang balita, naghahanda para sa plano ngayong taon na makipagtulungan sa Chinyan Company, pansamantalang itinakda sa 1 bilyon ang kabuuan ng kontrata ngayong taon. Ang buong Yan Capital ay nagkagulo, at lahat sila ay nagtatanong tungkol sa Chinyan Company. Nang malaman ng lahat ng Chinyan Company ay isang maliit na kumpanya lamang sa Jinling, nabigla silang lahat. Ano ang nangyayari? Ang One High Corporation ay napakalakas na kumpanya. Bakit nila tinanggihan ang napakaraming malalaking arkitekto sa Yan Capital? Bakit kailangan nilang makipagtulungan sa isang hindi kilalang maliit na kumpanya? Higit pa rito, ang mga ari-arian ng maliit na kumpanyang ito, maliban sa kapital na namuhunan, ay hindi man lang umabot sa 20 milyon. Matapos mailabas ang balita, nakatanggap si Jane Lewis ng tawag mula sa kanyang sekretarya sa bahay at laking gulat niya na halos malaglag ang kanyang panga. Dali-dali siyang tumakbo sa kusina at pinipigilan ang pananabik habang sinasabi kay Alex Dixon. Hobby, may sasabihin ako sa'yo, huwag kang magtaka. Anong balita? Si Alex Dixon ay nagkunwaring hindi naiintindihan at sinabi habang naghuhugas ng mga gulay. Tuwang-tuwa si Jane Lewis na namula ang mukha, Boss, may tumawag sa One High Group at nagsabing pipirmahan ang kontrata ngayong taon sa Chinyan Company. Paano ito posible? Nananaginip ba ako? Pinigilan ni Alex Dixon ang ngiti at kunwaring nagulat. Makikipagtulungan si One High sa Chinyan Company, mabuti naman, kailan mo pipirmahan ang kontrata? Magagawa daw nila ito anumang oras. Bakas pa rin sa mukha ni Jane Lewis ang panaginip. Hindi na lang siya makabalik sa kanyang katinoan. Hobby, bakit pipiliin ng isang malaking kumpanya tulad ng One High Corporation na makipagtulungan sa Chinyan Company? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, ano ang laki ng kumpanya? Mas malaki ang isang kumpanya. Mas binibigyang diin ng kalidad, asawa, hindi malaki ang Chinyan Company mo, walang black spot sa industriya. Matapos makinig sa mga salita ni Alex Dixon, nagkaroon din ng kumpiyansa si Jane Lewis, tuwang-tuwa siyang tuma-NGO at sinabing, palagay ko rin, sa pagkakataong ito, magsusumikap akong makumpleto ang pagtutulungan nito, gagawin ko ang unang hakbang ng Chinyan Company sa mundo ng konstruksyon ng Yan Capital.
Ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO. Napatingin siya sa asawa na parang bata na tuwang-tuwa. Tumalon siya mula sa kusina, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Wang Lexio. Wang Lexio, taasan ang kontrata sa Chingyun Company ng isa pang 500 milyon. Nitong mga nakaraang araw, malapit nang sumabog ang telepono ni Jane Lewis. Tinawagan siya ng lahat ng malalaki at maliliit na arkitekto sa Yan Capital, sinusubukan ng lahat ng uri ng paraan para mapasaya siya, nais lamang nilang makakuha ng ilang mga mula sa kanya. Nag-outsource din si Jane Lewis ng isang bahagi ng hindi mahalagang negosyo at patuloy na tinatawagan siya sa bahay para magbigay ng mga tagubilin. Asawa, huwag mong pagurin ang iyong sarili. Dinala ni Alex Dixon ang isang mangkok ng sopas at tinawag si Jane Lewis para inumin ang sopas. Tinapos ni Jane Lewis ang tawag at humigop ng sopas. Agad niyang kinuha ang 1.5 bilyong kontrata, parang pay na nahulog mula sa langit, sa sobrang saya niya ay hindi siya makatulog sa gabi. Hanggat nakumpleto niya ang kontrata sa taong ito, ang Chingyun Company ay magagawang palawakin ang sukat nito at maging isang medium-sized na construction company. Hobby, karamihan sa mga negosyo ng Chingyun Company ay nasa Yan Capital ngayon. Sa tingin mo ba dapat kong ilipat ang opisina ng Chingyun Company sa Yan Capital? Nag-isip sandali si Alex Dixon. Anyway, karamihan sa mga construction business ng asawa niya ay siya ang gumawa. Miss, kung gusto mong ilipat ang kumpanya sa Yan Capital, ayos lang din, tungkol sa office building, matutulungan kitang mahanap. Sige, Tuma NGO si Jane Lewis. Puno ng kumpiyansa, plano kong ilipat ang kumpanya sa Yan Capital. Ang construction company sa Yan Capital ay isa sa mga nagtatanghal na kumpanya sa bansa. Gusto kong lumawak ang Chingyun Company at maging isa sa mga kumpanyang nagtanong sa bansa. Miss, sinusuportahan kita, ngumiti si Alex Dixon at inabot ang sopas. Ngunit kahit gaano ka kabisi sa trabaho, dapat mong bigyang pansin ang pahinga. Alam ko. Hinawakan ni Jane Lewis ang kanyang tiyan at ipinakita ang isang matamis na ngiti. Alex Dixon, nasaan ka? Bakit ako pumunta sa National Clinic para hanapin ka? Sabi ni Director Lu, hindi ka daw madalas pumunta. Chen Xiaojiao, hinawakan ni Alex Dixon ang mga pinggan sa isang kamay at ang telepono sa kabilang kamay. Natigilan siya, pumunta ka sa Yan Capital. Oh, nakangiting sabi ni Chen Xiaojiao, hindi lang ako. Dumating din si Meng Nooran. Dumating siya para bisitahin ang kanyang amo, si Lu Hongjian, at inirekomenda ako sa National Clinic para linangin ang acupuncture sa loob ng 1 buwan. Dumating din si Nooran, lalong nagulat si Alex Dixon. Sa oras na ito, nagmula sa telepono ang malumanay na boses ni Meng Nooran. Kuya Alex, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pabrika ng Jinling Pharmaceutical. Inayos ko na ang lahat. Dumating ako upang bisitahin si Master Lu at gustong pagbutihin ni Xiaojiao ang acupuncture technique. Dinala ko siya habang binibisita ko si Master. Longevity dumating din si Old Master para makipaglaro ng chess kay Lu Hongjian. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, kung gayon, saan ka nakatira ngayon? Paano kung manatili sa villa? Nakatira kami sa National Clinic, mabilis na tanggi ni Meng Nooran. Hindi na siya naninirahan sa Lewis family, at hindi maginhawa para sa kanya na guluhin ang buhay ni na Alex Dixon at Jane Lewis. Dahil nakarating na kayo sa Yan Capital, i-treat ko kayo sa hapunan ngayong gabi, sabi ni Alex Dixon. Tawagan din si Deputy Chief Lu at Elder Shou. Kinagabihan, sumugod si Alex Dixon sa Junction Building. Isang grupo ng mga tao ang naghihintay na sa pintuan. Kuya Alex, nakita siya ni Chen Xiaojiao mula sa malayo at agad na ikinaway ang kanyang kamay at tuwang-tuwa na sumigaw. Nakangiting naglakad si Alex Dixon at binati sina Elder Lu at Elder Shou. Pagkatapos ay tiningnan niya si Chen Xiaojiao pataas at pababa at tinukso siya. 1 o 2 buwan pa lang nung huli tayong nagkita, tumaba ka na naman. Ano, ito ay pagunlad, malungkot na napangiti si Chen Xiaojiao, tsaka saan ako tumaba? Tinak pa ni Meng Nooran ang kanyang bibig at ngumiti. Kuya Alex, huwag mong kulitin si Xiaojiao, gusto pa rin niyang makita ka sa eroplano. Tuwang-tuwa siya kaya tumalon-talon siya. Kabanata 843 ngumiti si Alex Dixon at bumaling kay Godly Dr. Shou. Kuya Shou, hindi pa kita binabati sa panahon na ito, ayos ka lang ba sa Haicheng?
Ubo, pinandilite ng makadyos na Dr. Show si Chen Xiaojiao. Of course, this girl didn't cause any trouble in clinic, hindi ko naman kailangang magalit. Lolo, marami akong natulungan sa clinic. Anong tulong, more or less nakakatulong ka? I have booked a private room, nakangiting sabi ni Alex Dixon, let's talk while we eat. Matagal na niyang hindi nakikita si Godly Dr. Show, naroon din si Chen Xiaojiao. Sina Lu Hongjian at Godly Dr. Show ay magkakaibigan sa chess, pagpunta pa lang nila sa hapagkainan, excited silang nag-usap tungkol sa chess. Kuya Alex, kailan ka babalik sa Jinling? Tumingin si Meng Nooran kay Alex Dixon at nagtanong. Malamang, may mahabang panahon pa. Plano ni Jane na ilipat ang Chindian Company sa Yan Capital, posibleng magtagal siya doon sa mangyayari, sabi ni Alex Dixon. Hindi ka na bababalik, isang pakiramdam ng pagkawala ng sumilay sa mga mata ni Meng Nooran. Agad na nalungkot si Chen Xiaojiao, inilipat ko ang clinic sa Jinling, at hindi ka na babalik. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, could it be that you open clinic for me? Ito, ngumisi si Chen Xiaojiao at mukhang hindi masaya. Kung wala si Alex Dixon sa Jinling, hindi siya mag-abala pang pumunta sa Jinling para buksan ang clinic. Nagtaas si Meng Nooran ng isang baso ng alak, Kuya Alex, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Habang nagsasalita siya, bago pa makainom si Alex Dixon, inubos niya ang alak sa baso sa isang lagok at saka nagsalin ng isang buong baso ng alak para sa sarili. Natigilan si Alex Dixon, naisip niya sa kanyang sarili na hindi maganda ang pagtitiis sa alak ni Meng Nooran, ano nga ba ang nangyari ngayong araw? Nooran, bawasan ang inom, wala lang, masaya ako ngayon. Uminom ulit ng cup si Meng Nooran at medyo lasing na ang maganda niyang mukha. Nang maisip niya kung paano mananatili si Alex Dixon sa Yan Capital ng mahabang panahon, hindi niya maiwasang malungkot sa kanyang puso. Gayunpaman, anuman ang mangyari, siya pa rin ang namamahala sa pabrika ng parmasyutiko, maaari siyang ituloy na magtrabaho para kay Alex Dixon, at magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makilala siya sa hinaharap. Sunod-sunod na uminom si Meng Nooran, hindi siya napigilan ni Alex Dixon kahit pilit niya itong hikayatin. Bilang karagdagan, hinarap din siya ni Chen Xiaojiao at sinabing gusto niyang lumipat ng clinic sa Yan Capital. Naramdaman ni Alex Dixon ang pananakit ng ulo. Madaling buksan ang klinika sa Jinling, ngunit mahirap buksan ang klinika sa Yan Capital. Isinasantabi ang katotohanan na madaling buksan ang klinika sa Jinling, mas mahirap buksan ang klinika sa Yan Capital. Marami kasing sikat na doktor ang mga ulap sa Yan Capital. Bukod dito, nagkaroon din ng isang mahusay na labanan tulad ng National Clinic, sa mga kasanayang medikal ni Chen Xiaojiao, ang pagbubukas ng klinika ay magreresulta lamang sa pagkabigo. Sa huli, hindi napigilan ng mga makadyos na doktor na si Shou ang pangungulit ni Chen Xiaojiao at wala siyang pagpipilian kundi itulak siya kay Lu Hongjian at hayaan siyang matutunan ang mga kasanayang medikal ng National Clinic sa loob ng ilang taon. Sa pagkakataong ito, agad na nagliwanag sa tuwa si Chen Xiaojiao. Kahit anong mangyari, madalas niyang makita muli si Alex Dixon. Pagkatapos kumain, hindi na napigilan ni Elder Shou at Lu Hongjian ang kanilang pagnanais na maglaro ng chess, agad na bumalik ang dalawa sa National Clinic at naghanda sa pakikipaglaban magdamag. Naglakad-lakad si Alex Dixon kasama sina Meng Nooran at Chen Xiaojiao at nagchat sandali, nang makitang gabi na, binalak niyang pabalaykan sila sa National Clinic. Kuya Alex, hindi ka ba madalas bumalik sa Jinling? Hindi naiwasang magtanong muli ni Meng Nooran. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkaasim sa kanyang puso, na para bang nasa malayo ang kanyang pamilya. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Sa katunayan, nakikita rin niya ang kalungkutan ni Meng Nooran. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Meng Nooran ay hindi mula sa pamilya Liwes. Hindi siya makakasama palagi. Nooran, nasa Jinling ang pharmaceutical factory. Babalik ako paminsan-minsan, pupuntahan kita pagdating ng panahon. Oo, pinigil ni Meng Nooran ang kanyang pagkabigo at tuma-NGO. Kahit anong mangyari, tinatrato pa rin siya ni Alex Dixon bilang pamilya, mabuti yun. Boom, boom, maririnig ang tunog ng motorsiklo. May ilang matingkad na ilaw ang kumikinang mula sa harapan, na nagpapahirap sa mga tao na imulat ang kanilang mga mata.
Sa isang kisap mata, mahigit 20 motorsiklo ang sumugod. Agad na pinigilan ni Alex Dixon ang dalawang babae at umiwas sa gilid para maiwasang mataman ng grupo ng mga bikers. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga motorsiklo ay hindi nagmamaneho. Sa halip, lumihis sila at pinalibutan ang iilang tao sa gitna. Anong gusto mong gawin? Kumunat ang noo ni Meng Nooran at malamig na saway. Nasabi na niya na darating ang mga taong ito para sa kanila. Ano, gusto mo kaming manakawan? Si Chen Xiaojiao ay hindi natakot. Sa halip, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at pinagalitan. Huminto ang isang motorsiklo sa harap ni Alex Dixon, nakasuot ng itim na helmet ang driver at may hawak na baseball bat sa kamay, agresibo siyang tumalon palabas ng motorsiklo. Hinahanap namin si Dixon, kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Bakit mo ako hinahanap? Mahinang sabi ni Alex Dixon. Ngumuso si Chen Xiaojiao at malamig na sinaway niya. Bulag ka, how dare you rob me? Kuya Alex, pagod ka na bang mabuhay? Hey, medyo maanghang ang pelikula ng babaeng ito. Pinalaki ng itim na helmet si Chen Xiaojiao at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Hindi niya napansin ngayon lang niya nakitang malinaw na parehong maganda ang dalawang babaeng ito. Ang isa ay matikas at mahihinhin, parang diwata, hindi na bahira ng mundo ng mga mortal. Ang isa naman ay nakasuot ng masikip na sportswear, na may maliit na puting singlet na nakapulupot sa kanyang mainit na figura. Kurba-kurba ang kanyang mga kurba, parang mansanas, maganda at maanghang. Napansin din ito ng grupo ng mga driver sa likod niya, at lahat sila ay napatitig sa dalawang babae at pinalaki sila. Nagalit si Chen Xiaojiao dahil sa pagkakatitig at sumigaw, "Tingnan mo ulit, huhukayin ko ang mga eyeballs mo at ipapakain sa mga aso." Sa hindi pagkakataon, hindi lamang ang itim na helmet ay hindi nagpakita ng anumang takot, nagsimula pa itong tumawa na may pagtataka sa mukha. Mainit, gusto ko ito, mamatay. Galit na sigaw ni Chen Xiaojiao, tumayo si Alex Dixon sa harap ng dalawang babae at malamig na sinabi, "Ano ang hinahanap mo sa akin? Nagmamadali ako, kung hindi ka magsasalita, gagawa ako ng isang hakbang upang maiwasan ang pagiging matagal." Nahalang ang linya ng paningin ng itim na helmet, at naging malungkot ito. Ginamit niya ang baseball bat para itama ang palad niya ng 2 beses at madilim na sinabi, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong swerte sa mga babae, na may kasama kang 2 napakagandang babae. Isipin mong maswerte ka, bibigyan kita, 2 pagpipilian, isa, panatilihin ang iyong buhay, 2, panatilihin ang babae. Both girls are the best, kapag hindi mo siya nahuli, tatakas ka." Anyway, marami siyang oras. Pagkatapos niyang makuha ang 2 babaeng ito, dahan-dahan niyang hinarap si Alex Dixon. "Ibig mong sabihin sila?" Tumingin sa likod si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Oo naman, pero sigurado ka bang maalis mo sila?" Tumawa ng masama si Black Helmet, "Kung hindi ko lang kayang humawak ng 2 babae, hindi ko na kailangang pumunta sa kalsadang ito." Ngumiti si Alex Dixon at itinaas ang kanyang baba kay Chen Xiaojiao, at sinabing, "Nakikita ko na hindi mo kayang hawakan ng isang babae. Umuwi na tayo at magtanim ng kamote. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili." *CK, nagalit si Black Helmet, casual niyang ibinato ang baseball bat sa kanyang nakababatang kapatid at agresibong naglakad. Kung hindi man lang niya kinaya ang isang babae, paano siya matatawag na lalaki? Ang Dixon guy na ito ay parang isang bumpkin ng bansa, walang halaga ang kanyang mga damit, may 2 magagandang babae talaga sa tabi niya, napakaswerte niya talaga. "Kuya Alex, bakit wala kang pakialam sa akin?" Ngumisi si Chen Xiaojiao at niyakap ang braso ni Alex Dixon, "Natatakot ako." Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Saan ang lakas ng pananakit mo sa akin kadalasan? Gamitin mo lahat." Malinaw niyang naalala na unang pagkakataon na nakilala niya si Chen Xiaojiao, ang babaeng ito ay parang isang mabangis na tigre na bumaba ng bundok, sinunggaban siya nito at pinalo ng mabangis. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nakakuha ng anumang kalamangan sa mga kamay nito. TSK, ang tagal na ba? Naalala mo pa? Nang makitang nililigawan ni Alex Dixon si Chen Xiaojiao, sobrang nainggit si Black Helmet, agad siyang tumawa ng masama at sumipol, "Beauty, sumama ka sa akin, ipinapangako kong mamahalin kita araw-araw, pumunta ka sa impyerno,
binago ni Chen Xiaojiao ang paraan ng pakikitungo niya kay Alex Dixon at agad na pinag-uusapan, "Ikaw, hindi ka pa nakakasamang magdala ng sapatos ko." Kabanata 844 dumampi ang itim na helmet sa alikabok sa kanyang ilong, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang babaeng ito ay kumikilos na parang isang kuting kay Alex Dixon, kumikilos na parang layaw na bata. Tinuro niya ang ilong ni Chen Xiaojiao at pinagalitan, "Mamaya, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas kaysa sa talunan na ito, ginagarantiyahan ko na hindi ka makakabangon sa loob ng 3 araw at 3 gabi." Pagkatapos niyang magsalita, galit na galit siyang umungol kay Alex Dixon, "Wait and see, pagkatapos kong makipag-ayos sa babaeng ito, bubugbugin kita hanggang lumuhad ka at humingi ng awa." Nagkibit balikat si Alex Dixon at umiling. Palaging may ilang mga tao na labis na nagtitiwala at gustong maghanap ng kamatayan. Dumagundong ang itim na helmet at inabot ang 2 braso nito para hawakan si Chen Xiaojiao. Naghahanap ng kamatayan, malamig nang umuso si Chen Xiaojiao at sumulong, hinawakan niya ang braso ng itim na helmet at sinamantala ang pagkakataong ihagis ito sa kanyang balikat. Bang, parang may nahulog na kapirasong baboy sa lupa, bago pa makabawi ang itim na helmet, nabasag ito ng husto sa lupa habang nakaharap sa langit ang 4 na paa. Wala pang 2 segundo ang lumipas. Wala pa ring sapat na oras si Chen Xiaojiao para ilabas ang kanyang galit, naglakad siya pasulong at sumipa ng malakas sa pagitan ng mga binti ng itim na helmet. Awo, kakaibang sigaw ang pinakawalan ng itim na helmet, ang kalamnan sa mukha nito ay namilipit at sobrang sakit. Tunog ng pagkabasag ng itlog, kasabay nito, ito ay tumunog sa isipan ng mga nakapaligid na mandirigma. Natigilan ang karamihan, hindi nila inaasahan na si Chen Xiaojiao ay napakabangis, matatag, tumpak, at walang awa. Natapos si Chen Xiaojiao sa pagsipa at tumalikod upang hawakan ang braso ni Alex Dixon. "Kuya Alex, hiniling mo sa akin na harapin ang grupong ito ng mga tao, wala ka talagang awa sa mas patas na kasarian." Halos mangiyak-ngiyak na ang lahat. Sa ganoong brutal na paninindigan, kailangan pa bang magpakita ng awa? Tinakpan ni Black Helmet ang kanyang pantalon at gumulong-gulong sa lupa habang siya ay sumisigaw. Sa pagkakataong ito, nabali niya ang binti ng kanyang anak, dahil sa sipa ay naging itim ang kanyang mga mata at halos himatayin siya sa sakit. Tiniis niya ang sakit at sinamantala ang pagkakataong tumalikod si Chen Xiaojiao para kumuha ng spring knife, inihagis niya ang sarili sa kanya at sinaksak siya sa likod ng kanyang puso. Sa sandaling ito, nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, hinayla niya si Chen Xiaojiao sa kanyang mga braso at sinipa ito ng malakas sa palso ng itim na helmet. Sa sigaw ng sakit, kumalas ang itim na helmet sa pagkakahawak nito at ang spring knife na nasa kamay nito ay sinipa. Puchi, ang spring knife na pinalipad ay nahulog mula sa langit at tumusok sa hita ni Black Helmet, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo. Ang Black Helmet ay muling nagpakawala ng malungkot na alulong at bumagsak sa lupa, humagulgol habang yakap ang kanyang hita. Natigilan lahat ng mga tao sa paligid. Ito ay hindi alam kung ang sipa na ito ay isang pagkakataon o hindi. Niyakap ni Black Helmet ang dagwang binti niya at napaungol sa sakit. "Ano pa ang ginagawa mo? Lahat kayo? Atake, F***CK, pagkatapos patayin si Alex Dixon, makakakuha ako ng 3 milyon na pera." Pagkatapos ng kanyang dagendong, ang mga tao sa paligid ay bumalik sa kanilang katinoan at sumugod habang umaatungal. Isang bugso ng malamig na hangin ang dumaan sa kanilang mga ulo. Si Alex Dixon ay umindayog sa kaliwa at isang bakal na tubo ang dumaan sa kanyang tainga. Sa pamamagitan ng whoosh, tumama ito sa lupa, na nagdulot ng mga spark na lumipad sa lahat ng direksyon. Hinawakan niya ang bakal na tubo gamit ang kanyang backhand, saka tumalikod at sinipa ang tiyan ng tulisan sa likod niya. Ang kalaban ay dumura ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. F***CK, may kakayahan ang batang ito. "Everyone, let's go," mag-isa lang siya, kaya wala tayong pakialam doon. Makukuha natin ang pera kung papatayin natin siya. Kung papatayin niya ang isa, hahatiin natin ang pera sa isang mas kaunting tao. Nang mabugbog ang kanyang kasama, hindi niya pina-address ang mga taong ito. Sa halip, para siyang naturuan ng mga pampasigla, at ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay sumusugod. "Bantayan mo si Meng Nooran,
hinayla ni Alex Dixon si Meng Nooran at itinulak siya sa mga bisig ni Chen Xiaojiao, pagkatapos, itinapon niya ang sarili sa karamihan. Tulad ng isang tigre o isang kaibigan ng tupa, halos matamba ni Alex Dixon ang isa sa isang suntok. Ang kahabag-habag na hiyawan ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at parami ng parami ang nahulog sa lupa. Mahigpit na hinawakan ni Meng Nooran ang braso ni Chen Xiaojiao, at ang dalawang babae ay nakatayo sa gilid, nagniningning ang kanilang mga mata habang pinapanood nila si Alex Dixon na nagpapakita ng kanyang mga suntok at sipa. Napakagwapo ni Kuya Alex, nakatitig sa kanya ang mga mata ni Chen Xiaojiao. Oh, napabuntong hininga din si Meng Nooran, pinagmamasdan hanggang sa mamula ang mukha niya at bumili ng tibok ng puso niya. Sinipa ni Alex Dixon ang isang malakas na lalaki na may hawak na kutsilyo ng pakwan, at sinamantala ang pagkakataon na sunggaban ang isa pang hatchet na lalaki bilang isang meat shield upang harangan ang pag-atake. Plop! Isang machete ang lumabas sa likod ng kanyang ulo at tinamaan ang tulisan. Sa isang sigaw, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Para kay Alex Dixon, hindi man lang warm-up ang pakikitungo sa mga underlang na ito. Hanggat gusto niya, maaari niyang gamitin ang mga alon ng enerhiya ng espiritu upang mabigla ang mga taong ito hanggang sa mamatay kaagad. Gayunpaman, ngayon naroroon sina Meng Nooran at Chen Xiaojiao, walang pagpipilian si Alex Dixon kundi pigilan ang kanyang paglilinang, dalawang kamao lang ang ginamit niya para patumbahin ang mga taong ito. Makalipas ang 5 minuto, natahimik na ang paligid. Napuno ng mga tulisan ang kalsada, mahigit 20 motorsiklo ang nakaparada pa, ngunit lahat ng mga driver ay hindi na makatayo. Nakatayo, siya lang naman, ang kanyang katawan ay hindi na bahira ng dugo, at mukha siyang kalmado at kalmado. Kuya Alex, napakagwapo mo, hindi napigilan ni Chen Xiaojiao na tumalon at yakapin ang braso ni Alex Dixon. Natigilan si Alex Dixon at tahimik na tinulak siya palayo. Sabi niya, "Are you guys okay?" "Ayos lang ako," nagmamadaling tumakbo si Meng Nooran at umiling na may pulang mukha. Naglakad si Chen Xiaojiao sa nakamotorsiklo at halos tinanggal ang kanyang helmet at sinipa siya sa mukha. "Hoy, tanungin kita, sino ang nagtanong sa iyo na harapin ako, Kuya Alex?" Ang sipa na ito ay dumating na nabali ang ilong ng nakamotorsiklo, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo na parang fountain. Sa sobrang takot ni Meng Nooran ay mabilis siyang pumunta sa harap at hinayla siya, "Be gentle, kung sipin mo ang isang tao hanggang mamatay, hindi mo na ito makakalabas. Anong kinatatakutan mo, mamatay, isa? Hindi pa ba napakaraming tao dito?" Habang nagsasalita si Chen Xiaojiao, bigla siyang sumipa muli. Sa pagkakataong ito, mas gumaan ang kanyang paa, ngunit nabali pa rin ang dalawang tadyang ng kalaban. Napahiyaw ang nakamotorsiklo at naging berde ang mukha. Siya ay may 8 buhay na malas sa mga kamay ng isang marahas na babae. Nakita ng grupo ng mga tulisan na nahulog sa gilid ang kanyang kahabag-habag na kalagayan at sa sobrang takot ay nagpanggap silang lahat na patay na. Hindi na nakahawak pa ang lalaking nakamotorsiklo at nawala ng malay sa pamimilog ng mga mata. Napakaduwag niya, talagang hindi niya kayang bugbugin, galit na galit si Chen Xiaojiao. Nag-cross arm si Alex Dixon at umiling. Sa kanyang cultivation level, ang lakas ng kanyang sipa ay maihahambing sa lakas ng rumarampa sa motorsiklo, kung hindi niya sinipa ang kabilang partido hanggang mamatay sa mismong lugar, maswerte siya. Sa sandaling ito, isang figurang parang weasel ang biglang tumalon at tumakbo papunta sa motorsiklo sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, ang figura ay tumalon sa motorsiklo at humarurot pasulong. Boom! Kasunod ng dagandong ng motorsiklo, agad na pinaputukan ng motorsiklo ang 12 dosenang metro. Tumakas ito, galit na sigaw ni Chen Xiaojiao. Hindi niya inaasahan na ganoon palakat uso ang itim na helmet, nakahiga talaga ito sa lupa at nagpanggap na patay na. Pagkatapos, kinuha nito ang pagkakataon upang makatakas nang hindi sila handa. "Huwag kang mag-alala, hayaan mo siyang tumakbo saglit pa." Yumuko at yumuko si Alex Dixon. Kumuha siya ng isang pakete ng sigarilyo sa isa sa mga tulisan, sinindihan ang isa, at huminga ng malalim. Pagkatapos, sabay buga, iniluwa niya ang sigarilyo sa kanyang bibig. Parang bala, tumakas ang sigarilyo sa direksyon ng pagtakas ng motorsiklo sa bilis ng kidlat. Natigilan lahat ang mga nakapaligid na kawatan at hindi man lang kumurap.
Ang itim na helmet ay sumakay sa motorsiklo at nakatakas na hindi bababa sa 500 metro ang layo, tanging itim na anino lamang ang makikita. Sa sobrang layo ng pagitan nila, kahit mga bala ay hindi siya nataman, yung sigarilyo lang na iniluwa ni Alex Dixon, tumama kaya? Sa sandaling ito, isang putok na tunog ang biglang dumating mula sa malayo, parang nabaligtad ang isang motorsiklo na sinundan ng sigaw ng itim na helmet. Sabi ko, huwag kang tatakbo. Madaling hinampes ni Alex Dixon ang kanyang palad, saka ginamit ang kanyang binti para sipain ang isa sa mga tulisan sa tabi niya. Go, ibalik mo ang boss mo, mukhang nabalian na siya, huwag mo na isipin ang pagtakas, baka mapahamak ka pa. Kabanata 845 kapatid, hindi ako mangangahas, tuma-NGO ang ulo sa takot. Hindi pa siya nakakita ng isang tulad ni Alex Dixon na maaaring kumatok sa isang motorsiklo gamit ang isang sigarilyo. Sa ganitong mga kalagayan, hindi banggitin ang katotohanan na siya ay naglakas loob na tumakbo. Kahit na humihiling sa kanya ni Alex Dixon na tumakbo, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Wala pang 5 minuto, may bitbit na itim na helmet ang lalaki ng palasak at tumakbo pabalik habang hinihingal. Ang itim na helmet ay puno ng dugo at nagkaroon ng maraming bali, ito ay nasa bingit ng kamatayan. Nang makita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, ang iba sa mga lalaking palay ay nanginginig sa takot, natuwa sila na hindi sila nakatakas ngayon lang. Kung hindi, ito ang magiging resulta ng paghihintay sa kanila. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Malamig na harumph ni Alex Dixon. Napabuntong hininga sa sakit ang itim na helmet at mahabang mukha ang sinabi, "Oo, may nakilala kaming amo na nakasuot ng salaming pang-araw," sabi niya, "basta baldado ka, bibigyan ka niya ng 3 milyong yuan, kapag binugbog ka niya hanggang mamatay, binigyan ka niya ng 10 milyong yuan para makatakas." Wala naman siyang tinatago, di ba? Saway ni Chen Xiaojiao. Sa sobrang takot ni Black Helmet ay bumagsak siya sa lupa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. "Kuya, paano ako maglalakas loob?" Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, maraming tao sa Yan Capital ang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit hindi estilo ni Shuso na hanapin ang mababang antas ng mga gangster na ito. Malamig niyang sinulyapan ang nakaluhod na mga tulisan at winagayway ang kamay. Magwala, takot na takot ang mga magnanakaw kaya hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay, nagsisigawan sila para tumakas. Bumagsak sa lupa ang Black Helmet at nag-aalalang sumigaw. "Huwag mo akong iwan," siya ay lubos na natakot sa labas ng kanyang talino. Ngayon lang siya nakasakay sa motorsiklo para tumakas at naisip niyang makakatakas siya. Sinong mag-aakalang may biglang lumipad mula sa likuran at tumagos sa tangke ng gasolina ng motorsiklo, diretso siyang lumingon sa gilid ng kalsada, mabuti na lang at mabilis siyang tumalon pababa ng motorsiklo, kung hindi na siya nawala ng buhay. Gayunpaman, nabali ang buong katawan niya at muntik na siyang mawala ng buhay. Maya-maya, nang makita niya ang bagay na tumagos sa tangke ng gasolina ng motorsiklo, agad siyang natakot hanggang sa manginig ang buong katawan. Isa lang itong ordinaryong Hongta Mountain na sigarilyo, at ito ay talagang lumipad mula sa ilang daang metro ang layo, tumusok sa tangke ng gasolina sa isang iglap. Paano ito magagawa ng mga ordinaryong tao? Mabilis na isinuot ng isa sa mga kasambahay ang kanyang itim na helmet at gulat na tumakbo. Ngayon, hindi banggitin ng 10 milyon, kahit nabigyan siya ng 100 milyon, hindi na sila mangangahas na guluhin pa si Alex Dixon. "Kuya Alex, sino ang gustong manakit sa'yo?" Agad na pumunta si Chen Xiaojiao at nagtanong. "Iimbestigahan ko ulit ang bagay na ito." Bahagyang nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, sinulyapan niya ang dalawang babae at sinabing, "Ibabalik ko muna kayong dalawa sa National Clinic, libre kayo sa mga normal na oras, kaya huwag kayong lumabas at maglibot-libot." Dahil gusto nilang harapin siya, hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay na ito kapag nabigo sila. Marahil, gagawa siya ng hakbang sa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, hanggat ang dalawang batang babae ay nanatili sa National Clinic, ang mga bodyguard sa gusali ay pawang mga retiradong eksperto, at sila ay mahigpit na sinusubaybayan, hanggat hindi bobo ang kabilang partido, hindi sila pupunta sa National Clinic para manggulo. Ang kaligtasan ng dalawang babae ay hindi isang malaking bagay. Pinabalik ni Alex Dixon ang dalawang babae sa National Clinic at dumiretso sa bahay. Habang pauwi, tumawag siya sa telepono at hiniling kay Wang Lexio na imbestigahan kung sino ang nasa likod nito.
Pagbalik ni Alex Dixon sa villa, bago pa man siya makapasok sa pinto, may narinig siyang alon ng panaghoy at panaghoy na nagmumula sa loob. "Don't stop me, wala sa inyo ang nagseryoso sa akin, I think it's better if I die." Ang pamilyar na paungol na ito ay ang kakaibang boses ng lalaki ni Helena. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad na binuksan ang pinto para makapasok. Sa sala, hinihila ni Shu Fugi si Helena, sa tabi niya, pawis na pawis si Albert Lewis habang patuloy na hinihimok siya. Si Helena naman ay nakaupo sa lupa at umiiyak ng malakas. Ang sahig ay puno ng mga magugulong bagay na karamihan ay inihagis ni Helena. "Miss, anong problema?" Hindi pinansin ni Alex Dixon si Helena at tinanong si Jane Lewis. Sa sobrang pananabik ni Jane Lewis ay bumubula ang sulok ng kanyang bibig, nang makita niya itong bumalik, dali-dali itong lumapit sa kanya. "Hubby, dumating ka sa tamang oras, kanina lang nag-away sina mama at papa tapos ngayon nag-aaway sila tungkol sa pag-inom ng gamot." Oh, napatingin si Alex Dixon sa tea table at nakita niya ang isang bote ng Enemies Dread sa ibabaw nito. Napabuntong hininga si Albert Lewis at labis na nag-aalala. "Ako, ilang salita lang ang sinabi ko sa iyong ina, gusto niyang hanapin ang kamatayan." Pinayuhan din ni Shu Fugi mula sa gilid, "Panganay na kapatid, gusto ng bayaw na bumalik ka kay Jinling, gusto niyang magpahinga ka at mabawi ang iyong kalooban, hindi ka itaboy." "Hindi na ako babalik." Napaupo si Helena sa sahig at napaungol sa sahig. "Hindi mo lang ako matiis. Akala mo ako ang humahadlang, kailangan mo akong ilayo, Albert Lewis. Ingrate mo, pinalayas mo ako, naghahanap ka ng isang bata at magandang mo sa yan capital, hindi ba?" "Ubo, saan ka nagpunta?" Namula ang mukha ni Albert Lewis dahil sa pagkabalisa. "I don't care. Kung hindi ka makikinig sa akin in the future, mamamatay na lang ako." Habang nagsasalita si Helena, bigla niyang sinamantala ang pagkakataong sumunggab sa coffee table at kunin ang bote ng pestisidyo. Nanay, asawa, kuya. Lahat ng tao sa kwarto ay natakot, dali-dali silang sumugod at idiniin si Helena sa sofa. Natakot si Alex Dixon na gagamitan ni Jane Lewis ang hangin ng pangsanggol, kaya mabilis siyang pumunta sa harapan para hilahin siya palayo at inabot niya para hawakan si Helena. Muling bumuntong hininga si Albert Lewis at muling tinapakan ang kanyang mga paa. "Alex, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Napatingin si Alex Dixon sa bote ng pestisidyo at sinabing, dahil gusto ni nanay na uminom ng pestisidyo, hayaan siyang uminom nito. "Ano?" Biglang tumalon si Shu Fugi at nag-aalalang sinabi, "Alex Dixon, hindi mo mapapanood ang pagkamatay ng aking nakatatandang kapatid na babae. Kung inumin mo ang pestisidyong ito, maliligtas ka ba?" Natigilan din si Albert Lewis. "Alex, kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya, bakit mo nasabi?" "Ayos lang, kumpiyansa na," sabi ni Alex Dixon. "Tatay, ako ang direktor ng National Clinic, marami na akong nagamot na pasyenteng umiinom ng pestisidyo. Tigilan mo si nanay, iinom siya ng gamot kapag wala ang lahat kapag walang tao, hindi maiisip ang kahihinatnan." Matapos marinig ang sinabi ni Alex Dixon, ang iilan sa kanila ay nag-alinlangan sandali at binitawan ang kanilang mga kamay. Medyo kinakabahan pa rin si Jane Lewis. "Alex, wala naman talagang problema itong pestisidyo, di ba?" "Wife, don't worry, I guarantee that mom will be fine," Alex Dixon said, tapos humarap kay Helena at sinabing, "Ma, ayaw mo bang uminom ng gamot? Manunood tayo." Sa pagkakataong ito, napaupo si Helena sa lupa, tulala. Noong una ay gusto niyang gamitin ito bilang dahilan para magdulot ng kaguluhan sa bahay at bawiin ang kanyang pagsilbi upang pakinggan ang lahat sa kanya. Sa huli, pinainom talaga siya ni Alex Dixon ng gamot. Napuno ng puot ang puso ni Helena, itinaas niya ang ulo niya at bumeso. "Alex Dixon, gusto mo bang mamatay ako? Pinanood mo talaga akong uminom ng gamot." Binigay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay at sinabing inosente ang mukha, "Nay, ikaw ang gustong uminom ng gamot, kung hindi mo ito inumin, aalisin ko ang pestisidyo." Natahimik si Helena sa lugar, tinitigil niya si Alex Dixon ng may galit at gusto siyang minsan. "Ma, iinumin mo ba o hindi?" tanong ni Alex Dixon. "Kung hindi ka iinom, Uncle, alisin mo ang pestisidyo." "Wife, gusto mo pa bang uminom ng pestisidyo?" sabi din na tanong ni Albert Lewis. Galit na galit si Helena na malapit na siyang mamatay.
Tumayo siya at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan, "You ingrate, today's matter, I will not let it end with you." Pagkasabi noon ay kinuha niya ang tasa ng tsaa sa mesa at binasag sa lupa. Galit siyang naglakad papunta sa kwarto. Bang, binuksan ni Helena ang pinto. Lahat ng tao sa kwarto ay natulala on the spot. Lumingon si Alex Dixon at nagkibit balikat kay Albert Lewis. "Dad, ayos na." Abangan ang susunod na kabanata.